So, yun na nga mga pre, no? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, at pasensya na, no? Ngayon lang po tayo makakapag-upload ulit. Actually, dapat mahaba-haba itong reaction na to kasi may mga babasahin tayo, mga screenshots, pero baka bukas na po natin magawa yan mga pre, no? Ngayon po, gusto ko lang pag-usapan itong about po kay Dave, no? Kasi alam nyo naman po si Dave, napapag-usapan na naman po ngayon ng mga reactors na eto na nga, no? Yung mga wakwak noon na mga kumup-kup kay Dave, ikinakahiya na si Dave ngayon. At parang isinusuka na paunti-unti. 'Di ba? Yun naman po yung nakikita natin diyan mga pre. Kasi kahapon na-reactionan po natin yung about po kay Wakwak Daisy, no? Oo, yung kanyang pasimpleng pagbanat kay Dave at pamamahiya kay Dave. Anyway, wala naman akong pakialam kung papahiya nyo yung bawat isa. Wala akong pakialam dyan. Choice nyo naman yan 'di ba? Yung sa akin lang, natatawa lang ako. Hindi man po ako natutuwa, no, na nangyari yan sa kanila. Natatawa lang ako kasi yung mga hula ko noon, tumugma, 'di ba? Tumugma. Hindi man po ako natutuwa sa pagbagsak ng isang tao, ano. Hindi naman po tayo ganoon, pero natatawa lang ako kasi paulit-ulit kong sinasabi yan noon na Dave, gagamitin ka lang ganyan. Yung mga wakwak na yan, isusuka ka. Sa bandang huli, pag wala na silang mapapala sa'yo, magsasalita na yan ng hindi magaganda. 'Di ba? Ito na nga mga pre, nangyayari na nga, 'di ba? At may mga ano na nga sila kay Dave, may mga parinig na nga, may mga post, 'di ba? O na may mga alahas daw na nawawala, yung dalawang motor nawawala, at yung blank mga pre na nakalagay doon kay Daisy. Parang ano 'yun, pera 'yun. 'Di ba may milyon si Dave na pera? Baka 'yun yung nawala, 'di ba? Pero teka lang. Kung bigay nyo yung kay Dave, di ba dapat hindi na kayo makikialam? 'Di ba? Hindi nyo naaalamin kung nasaan napunta yung pera, 'di ba? Pero kung si Dave naman mag-i-initiative din, pwede rin yan sabihin na, ito na lang po yung pera natin, ganyan-ganyan, na binigay nyo sa akin, ganun. Pwede yun. Pero yung pipilitin nyo yung tao na magsalita about sa pera, kung nasaan napunta, pangit na yun, 'di ba? Pero wala pa rin akong pake. 'Di ba? At eto na mga pre, no, yung motor, dalawang motor, wala na daw. Yung mga alahas ni Dave, wala na daw. Saan ba napunta? Nasanla ba? Yun yung problema. At may mga nababasa po akong komento ngayon na si Dave gusto daw pong bumalik kina Tekram, pero nagdi-demand daw. 'Di ba na pag bumalik daw si Dave, hindi ko naman sinasabing totoo kasi nabasa ko lang sa mga comments, 'di ba? Pag bumalik daw po si Dave, ayaw niyang tumira kina Tekram. Gusto niya nakabukod. 'Di ba? Kung totoo man ito, Dave, dapat hindi mo ginagawa yan. Wala kang karapatan na magsabi ng ganyan kung totoo po ito. 'Di ba? Oo, kung totoo ito. Pero para sa akin mga pre, dapat hindi na po ito pulutin pa nila Tekram. Hayaan na lang si Dave na dumiskarte ng sarili niya kasi ano na siya may bulbul na yan, 'di ba? Matanda na yan. Hayaan na lang po na siya yung dumiskarte ng kanyang sarili. 'Di ba? Wag na pong makialam yung pamilya ni Tekram kasi magbibigay lang po yan ng stress kina Tekram. Tama na siguro yung nakatulong sila, pinatira, inalagaan, pinakain, pinaaral, binigyan ng kung ano-anong mga gamit. Well, okay na po siguro yon. Pero yung babalik ka ulit doon, tatanggapin, pangit na yun. Pangit na. Kasi sabi ni Dave nga, 'di ba, hindi na siya lilingon. Hindi na siya lilingon. 'Di ba? Kasi nandiyan na siya ngayon. At eto na mga pre, mapunta naman tayo kay Stephen Montialto mga pre. Ay grabe po yung kanyang mga post na mga patama kay Dave na magtrabaho ka naman daw, Dave. 'Di ba? Huwag kang tamad. 'di ba? At ang dami pa pong mga negatibo na post ni Stephen Montialto about kay Dave. 'Di ba? Ang dami po na mga negatibo. Well, tama naman yung sinabi ni Stephen na tamad talaga itong si Dave. Batugan talaga ito. 'Di ba? Noon siguro nung bata pa siya, masipag siya. Nung pinulot siya ni Tekram, pero
nung nakatikim ng kasaganahan sa pamilyang Manalastas, ayun, na unti-unting naging batugan kasi nga pati paghugas daw ng pinggan, hindi naguhugas, 'di ba? Paglaban ng damit, ganun. O, hindi rin ginagawa, 'di ba? So may tama naman yung sinasabi ni Stephen na batugan talaga itong si Dave. Tagal ko naman sinasabi yan, ganun talaga yan. Eh kayo kasi pinupuri nyo ng pinupuri yung taong, alam mo yan, yung hindi tinutulungan yung sarili. 'Di ba? Hindi niya tinutulungan yung sarili. Oh. At tumama naman ako sa sinasabi ko noon na, Dave, pag nagsawa yung mga yan sa'yo, yung mga humila sa'yo sa Tekram, kumuha sa'yo kina Tekram, pag nagsawa yung mga yan, isusuka ka rin ng mga yan. Magsasalita yan ng hindi magaganda sa'yo ng kung ano-ano. Pati yung ikakasira mo, pati yung privacy mo, diba? Yung pagiging tamad mo, yun, lahat, nako, ipopost niyan. So, ito na nga, nangyayari na nga, diba? So, paano na yan? Sabi nyo dati, sinungaling ka, ballpoint man. Si Dave ay mabait na bata, magalang, marespeto, masipag, hindi tamad. Pero bakit kung hindi talaga yan tamad, eh bakit sinasabi ngayon ni Stephen Montialto na tamad si Dave? Nabatugan si Dave. 'Di ba? Ako po, hindi po ako nagsisinungaling. Nakikita ko lang po talaga yung hinaharap kung ano yung mangyayari. 'Di ba? Eh nangyari na nga. Kasi kayo, puro kayo mabait yan si Dave. Okay yan si Dave. Wag nga ako. 'Di ba? Wag nga ako. Alam nyo, ako kasi, ranas ko na yung mga ganyang klaseng ugali na ang tagal ko nagre-reaction dito sa YouTube. Kilala ko na yung ganyang mga ugali na nagbabait-baitan. Di ba? Kunyari, sasabihin pa, ipagdasal natin sa Diyos na ganito, bla bla. Eh, dadamay pa yung Diyos. Di ba? And then after ilang months, ayun, nag-iba yung ugali. Di ba? So, yun ano kayang nararamdaman ni Dave ngayon na sinusuka na po siya ni Stephen Montialto at ni Daisy. Si Daisy, plastic na tao yan, pangit pa. Oh. Ano yan, nagkukunyari na hindi daw si Dave yung tinutukoy niya. Pero halatang halata po. Diba? Kasi hindi lang naman po siya yung nag-post. Pati po si Stephen. Kaya Daisy, ang tanong ko ngayong wala nang silbi sa inyo si Dave, sino naman kaya ang susuportahan ninyo na wawakwakin pa ninyo? Oh, tandaan nyo, Daisy, kahit sa ang community, hindi kayo pwedeng pumasok. Sa Kalingap man, kay Daddy Frankie man, sa kahit anong love team, hindi kayo pwedeng pumasok. Dahil markado na kayo sa bawat community, dahil kayo ay mga wakwak. So wala kayong pwedeng community na mapasukan. Tandaan nyo yan. Sa Kalingap pa lang po, galit sila sa mga wakwak. Sa Daddy Frankie, galit sila sa mga wakwak. Kahit saang community po, hindi kayo pwede. Itaga mo yan sa pagmumukha mong gaga ka. 'Di ba? So, yun. Yun lang naman. Sinasabi ko lang yung reality na wala na kayong bahay, wala kayong puwang, wala kayong pwedeng silungan. 'Di ba? Ako wala akong kinakampihan kay Dave o sa inyo, wala. Wala akong pake, 'di ba? Tandaan niyo 'yan, wala akong pake. Ang sa akin lang po is napatunayan ko sa inyo na yung mga sinasabi ko noon totoo kasi nangyayari na po ngayon. 'Di ba? Sabi niyo sinungaling ako, 'di ba? Oh. Sinungaling pala si Ballpoint Man. Bakit nangyayari ngayon yung hindi inaasahan? Oh. Stephen Montialto. 'Di ba? Sinasabi ko rin sa iyo na darating ang araw, makikita mo ang totoong ugali ni Dave. 'Di ba? Kasi kayo na yung may full control sa kanya, kayo na talaga yung may access, no? Na kung gusto nyong kausapin, makakausap nyo. Kung gusto nyong hanapan ng ganun, makakausap nyo. 'Di ba? Ngayon alam nyo na. Ngayon alam nyo na kung bakit naghihigpit si Tekram noon. 'Di ba? Ngayon alam nyo na kung bakit mahigpit si Tekram pagdating sa mga batang yan. 'Di ba? Kasi si Dave noon, tingnan mo, nagkakarera ng motor, may sugal, di umano. Kahit pagpalagay na natin walang sugal, delikado pa rin po yun yung magkarera ka ng motor. Mamaya pag nadisgrasya ka, sino po yung masisisi?
Di ba si Tekram? Manalastas family kasi doon ka nakatira eh. Di ba? So ngayon, anong feeling? Muntial to na pinundaran nyo si Dave ng... Nagpundar kayo kay Dave ng motor, 2 motor, mga alahas, pera, na ngayon ay wala na. Anong feeling? Masaya ba? Di ba? Anong feeling? Alam mo, kung ako po kung ako meron akong 1 milyon, kung ako kay Dave, tayo na, ininegosyo ko yun. Hindi pwedeng pang gala-gala lang, hindi pwedeng pang tropa-tropa lang. Hindi. Dapat maliit ka pa lang, natuto ka na. Noon pa lang, nung nagkakargador ka pa, natuto ka na. Dapat pinanegosyo mo yung nakuha mo kay Tekram na pera. Kasi sa'yo naman yun eh. Hindi naman kay Stephen yun, kasi sabi nila, bigay sa'yo. Hindi naman kay Wakwak yun, kasi sabi nila, bigay sa'yo. So, ikaw yung may control doon, at ikaw yung masusunod. Dapat sana, pinangnegosyo mo yun. Kasi kahit papaano, yung mga negatibong nangyari sa'yo noon, na mga pangit na mga pagbanat sa'yo sa social media, mababawi mo doon sa pagninegosyo mo kapag lumago. At may inspired pa sa'yo yung mga tao. 'Di ba? Pero, ang tanong dito, bakit ganun kabilis maubos yung pera? Yung 2 motor. Ito, nakabase po ito kay Daisy yung mga sinasabi ko. O yung pati mga alahas. O, bakit nangyayari yun? O. So, walang direksyon kung ganun. 'Di ba? Walang kwenta. Kaya mga pre, ako'y natatawa dito, sa mga taong ito. Nung tinigilan po natin sila, kasi tapos na po yung laban eh. Talo na po sila eh. 'Di ba? Talo na sila, kaya tinigilan na natin. At least na kinalimbang natin yung mga viewers na ito yung mangyayari sa future. Oh. So, nung iniwan na po natin sila, kasi tapos na nga, ano pa bang gagawin natin? At nakiusap na rin si Tekram na okay na. 'Di ba? So, iniwan na natin. Ngayon po sila yung nagpaparinigan. Yung si Wakwak, si Stephen, nagpaparinig po doon kay Dave. Nakishoot tamad si Dave. Magtrabaho ka daw, Dave. Di ka nahiya niyan, Dave. Ha? Yung mahal na mahal ka sasabihan ka ngayon, batugan, magtrabaho ka. Oo. Basta parang gano'n na pagkasabi niya. Kasi sa cellphone lang po ako nagbablog ngayon. Wala po ako sa computer, Oo. Kaya hindi ko ma-flex dito yung mga screenshots po na post po ni Stephen Montialto about po kay Dave. So, yun, Masakit yun, Dave. Parang ang dating dito, wala ka na magiging kakampi. Wala na. Yang sinasabi nilang sikat ka, sa utak lang nila yun. At wag mo ring i-claim na sikat ka, Dave. Hindi ka sikat. Sabi ko nga sa'yo, masikat pa yung bulbul ko sa'yo. Diba? Masikat pa yung puwit ko sa'yo. Masikat pa yung dumi ng kuko ko kumpara sa'yo. Diba? Dave, iba yung kinampihan mo eh. Ako masakit ako magsalita pero real talk to. Sila malambing magsalita, kahit mali, pinupuri ka na nila. Ano ka ngayon? Nililigwa ka na. Isinusuka ka na. 'Di ba? Kaya yung mga yan ngayon, yung mga wakwak na yan, nagmi-meeting yung mga yan, kung sino yung susunod na susuportahan nila. Naghanap yan. Ikaw iiwan ka na, Dave. Wala kang kwenta. 'Di ba? Wala. Ligwa ka. 'Di ba? Masakit 'yon. Kaya nga lang, ang problema dito ng mga wakwak, wala na rin silang mapapasukan kahit sa community. Wala na. Kasi kilala na kung sino ang mga ito at kung ano yung mga ginagawa nila. So, wala na talaga silang wala na silang pag-asang makapasok pa sa kahit saan mang community. Siyempre, marami po kaming haharang dyan. Hindi pwede yan. 'Di ba? Hindi pwede yan. Yung mga wakwak. Nako, pangit yan. Ako po, kahit saan akong community magpunta, kung tutuusin, pwede akong mangwakwak pero hindi ko ginagawa. 'Di ba? Kasi po, wala akong mapapala dyan eh. Hindi naman yan yung gusto ko, yung mga ganyan. Ayoko ng ganyan. Yung gusto ko po, yung malinis na reaction lang. Hindi yung mangwawakwak. So kayo po, ano po yung inyong reaction dito? Comment down below para naman po mabasa natin yung inyong kanya-kanyang opinion at reaction mga pre. At syempre mga pre, wag po nating kakalimutang i-share ang video na ito.
So ayan, mag-like, share, subscribe po tayo sa ating YouTube channel. At maraming salamat po sa mga bagong subscribers natin dyan. So hanggang dito lang muna yung ating video. Ingat po kayong lahat. Magandang gabi po. Kita-kits po sa susunod na video.